Magandang araw! Sa video na ito ay ating tatalakayin ang estrukturang panlipunan sa iba't ibang bahagi ng Asya at daigdig, ang lipunang Sumerian at Egyptian, at ang sistemang Kas o Barna. Mula sa mga kabundukang matatagpuan sa Hilagang Silangan, nagtungo ang mga nomadikong Sumerian sa mga lupang sakahan sa Mesopotamia noong 3500 BCE. Ang mga taong ito ay nakihalubilo sa mga naunang magsasaka sa Mesopotamia. Nang lumaon, ang katimugang Mesopotamia ay tinawag na Sumer. Ang mga pamayanang malapit sa ilog ay nagsimulang dumami at humantong sa pagbubuo ng 12 lungsod-estado na pinamumunuan ng isang lugal o hari. Ang bawat lungsod-estado ay may lungsod at mga lupang sakahang nakapaligid dito. Ang bawat isa ay mayroon ding sariling pamahalaan at malaya sa iba pang mga lungsod-estado. Ilan sa mga kilalang lungsod dito ay ang Eridu, Kish, Lagash, Uruk, Ur at Nippur. Ang lipunan ng Sumerian ay mahigpit na naaayos sa isang estrukturang may mga hari at pari na namumuno sa tuktok. Sila ang pinakamataas na antas sa lipunan. Ang hari ay tinatawag na lugal o malaking tao. Ang pari ang namumuno sa relihiyon at seremonyang pangritual. Ang mga ito ay gumagamit ng pampolitika at relihiyosong awtoridad upang makontrol ang lipunan at mapanatili ang kaayusan sa kanilang komplikadong mga lungsod. Ang pamahalaan sa Sumer ay isang anyo ng teokrasya. Ibig sabihin ay magkaugnay ang pamahalaan at relihiyon. Ang mga hari ay pinaniniwalaang nagmula sa langit. Sinabi ng mga hari at pari na ang mga Diyos ay nagbigay sa kanila ng banal na patnubay upang mamuno sa kanilang mga lupain, kung kaya't sila ang nagsisilbing kinatawan ng mga Diyos sa lupa. Matatagpuan sa bawat lungsod-estado ang mga templong tinatawag na ziggurat. Ang mga estrukturang ito ay nagsilbing tahanan at templo ng patron o Diyos ng kanilang lungsod. Dahil ang mga ziggurat ay sagradong lugar, tanging mga pari lamang ang maaaring makapasok dito. Ang mga Sumerian, tulad ng iba pang mga sinaunang tao, ay naniniwala sa maraming Diyos at Diyosa. Ang mga Diyos at Diyosa nila ay anthropomorphic o may katangian at pag-uugaling katulad ng sa tao. Ilan sa kanilang mga Diyos ay si Anu, ang Diyos ng langit, at si Enlil, na Diyos ng hangin at bagyo. Sumunod sa ibaba ng hari at pari ay ang mga maharlika. Sila ang mga mayayamang may-ari ng lupa, mataas na opisyal ng pamahalaan, at mga pinunong militar. Susundan ng mga nasa gitnang uri katulad ng mga mangangalakal, artisano, magsasaka, at eskriba. Sumunod ang mga manggagawa, at ang pinakamababa ay ang alipin, na maaaring naging alipin dahil sa pagkakautang, kaparusahan, o bilang bihag sa digmaan. Ang mga pangyayari sa lipunan ay nagawang maitala ng mga Sumerian sa pamamagitan ng kanilang sistema ng pagsulat. Ito ay tinatawag na cuneiform. Ito ay mula sa salitang Latin na cuneus o wedge. Ang cuneiform ay binubuo ng mga hugis kalso o hugis cincel o yung tinatawag na wedge shape na marka na iniukit gamit ang stylus, nagawa sa tambo o reed. Ito ay iniukit sa basang tabletang luwad o clay tablet. Itinuturing ang cuneiform bilang simula ng kasaysayan dahil dito nagsimula ang nakasulat na dokumento ng mga tao. Isa sa mga pinakamahalagang ambag ng mga Sumerian sa kabiasnan ay ang Epic of Gilgamesh. Ito ay isa sa pinakamatandang epikong pampanitikan sa mundo na naisulat gamit ang cuneiform. Sa aspektong pangkabuhayan, ang pagkakaroon ng sistemang irigasyon ay nagbigay daan upang matustusan ang lumalaking populasyon. Ang sistemang irigasyon ay nakatulong upang makapagtanim ang mga Sumerian gaya ng barley, chickpea, lentil, millet, wheat, singkamas, date,
at marami pang iba. Nakatulong din sa kabuhayan ng mga Sumerian ang pagkakatuklas ng gulong at araro. Ang gulong ang isa sa pinakamahalagang imbensyon sa kasaysayan. Nag-alaga rin ng mga hayop ang mga Sumerian, gaya ng tupa, kambing at baboy. Ang baka or oxen ang pangunahing hayop naman sa kanilang sakahan. Samantalang ang mga buriko o donkey ang kanilang gamit para sa paglalakbay at pakikipagkalakalan. Ang mga Egyptian. Ang sinaunang kabiasnan ng Egypt ay umusbong sa Ilog Nile. Ito ang pinakamahabang ilog sa buong mundo. Ito ay nasa hilagang silangang bahagi ng kontinente ng Africa. Ang pag-apaw ng tubig sa ilog at paghupa nito ay nag-iiwan ng matabang lupa, kung kaya't naging mainam sa agrikultura ang bahaging ito ng Africa. Ang pagkakaroon ng mga disyerto sa silangan at kanlurang bahagi ng ilog ay nakapagbigay ng kaligtasan sa Egypt, sapagkat nahadlangan nito ang mga pagsalakay. Dahil sa Ilog Nile, nagkaroon ng maunlad na kalakalan, komunikasyon at irigasyon ang mga Egyptian. Ang bansang Egypt ay tinawag na Gift of the Nile o biyaya o handog ng Ilog Nile. Ito ay tinawag ng historiador na si Herodotus dahil ang Ilog Nile ang pinakamahalagang dahilan kung bakit nabuhay at umunlad ang kabiasnang Egyptian. Dahil kung wala ang ilog na ito, ang buong lupain nito ay magiging isang disyerto. Sa panahong Neolitiko, ang taunang pag-apaw ng Nile ay nagbigay daan upang makapagtanim ang mga magsasaka sa lambak ilog. Upang maparami ang kanilang maaring itanim bawat taon, ang mga sinaunang Egyptian ay gumawa ng mga imbakan ng tubig at naghukay ng mga kanal upang padaluyin ang tubig sa kanilang mga lupang sinasaka. Maliban sa kahalagahan nito sa pagsasaka, ang Ilog Nile ay nagsilbing mahusay din na ruta sa paglalakbay noong mga panahong iyon. Nagawa nitong mapag-ugnay ang mga pamayanang matatagpuan malapit sa pampang ng ilog. Ang sinaunang estrukturang panlipunan ng Egypt ay binubuo ng 6 na pangunahing uri ng lipunan. Ito ay maestrukturang piramidal, kung saan mahigpit at organisado ang pagkakahati ng mga tao ayon sa kanilang kapangyarihan, tungkulin at yaman. Sa tuktok ng hierarchy ay ang pinuno o mas kilala bilang mga pero. Ang mga pero ang tumatayong pinuno at hari ng sinaunang Egypt. Tinuturing din sila bilang isang Diyos na taglay ang mga lihim ng langit at lupa. Para sa mga pero, sila ang tagapagtanggol sa kanilang nasasakupan. Sa pangkalahatan, maituturing na kontrolado ng isang pero ang lahat ng aspekto ng pamumuhay ng mga sinaunang Egyptian. Kabilang sa kanyang mga tungkulin ay ang pagsasaayos ng mga irigasyon, pagkontrol sa kalakalan, pagtatakda ng mga batas, pagpapanatili ng hukbo, at pagtiyak sa kaayusan ng Egypt. Karamihan sa mga pero ay mga lalaki, ngunit mayroong ilang napakalakas na mga babaeng pero. Nang mamatay ang pero, ang kapangyarihan sa dinastiya ay ipinasa sa pamamagitan ng bloodline ng pamilya, na kadalasan ay sa panganay na anak na lalaki. Si Reyna Hatshepsut ay isa sa mga babae na naghari bilang pero ng Egypt sa buong kapangyarihan, hindi lamang bilang reyna o taga-pamahala. Ang susunod sa pero ay ang mga vizier o punong ministro o punong taga-pamahala. Sila ang kanang kamay ng mga paraon. Pinangangasiwaan nila ang lahat ng opisyal at ahensya ng pamahalaan. Sila rin ang tagapangasiwa ng katarungan, buwis at mga proyekto ng estado. Sumunod ang mga maharlika at pari. Ang mga maharlika ang may-ari ng lupa, nagiging pinuno ng militar, at karaniwang tagapayo ng paraon. Ang pari naman ang tagapamagitan ng mga tao at Diyos. Siya ang namumuno sa mga ritual at templo. Ang antas na ito ay may malaking impluwensya sa relihiyon at pamahalaan. Susunod ay ang tagapagtala at sundalo. Ang mga tagapagtala o tinatawag na scribe ay marunong sumulat ng hieroglyphics. Sila ang gumagawa ng mga tala, batas, buwis, at kasaysayan ng sinaunang Egypt.
Ang mga sundalo ang tagadepensa ng kaharian at nagbibigay proteksyon sa pamayan ng Egypt. Sila ang mga inilalaban sa digmaan at tumutulong sa mga proyekto ng estado. Sumunod sa antas ng lipunan nila ay ang mga manggagawa, mga craftsmen o artisans. Sila ang mga bihasang manggagawa tulad ng mason, pintor, eskultor at panday. Sila ang mga gumagawa ng mga palamuti, kasangkapan at estatwa. Ang mga nagbibigay ng sining at kagandahan sa mga templo at libingan. Kadalasang gumagawa sila para sa mga paraon at maharlika. Nasa baba ng hierarchy ay ang mga magsasaka. Sila ang pinakamarami na bilang sa populasyon ng Egypt. Mababa ang katayuan nila sa lipunan. Sila ang nagtatanim ng pagkain para sa buong kaharian. Sila ay nagbabayad ng buwis sa anyo ng kanilang mga ani. At kadalasang inuutosang gumawa sa mga proyekto ng estado tulad ng piramide. At ang mga alipin. Sila ang kadalasang bihag ng digmaan o taong may malaking pagkakautang. Ginagamit sila bilang utusan sa bahay, manggagawa sa minahan, o tagabitbit na mabibigat na bagay. Sila ay naglilingkod sa mga maharlika. Wala rin silang kalayaan. Ngunit minsan ay napapalaya sa mahabang serbisyo. Sila ang itinuturing na pinakamababa sa lipunang Egypt. Ang piramide ay isang malaking estruktura na pinakatanyag na ambag ng sinaunang Egypt sa larangan ng arkitektura. Ito ang nagsilbing libingan ng mga paraon at ilang mga maharlika. Dahil naniniwala ang mga Egyptian na may buhay pagkatapos ng kamatayan. Kaya inililibing ang mga paraon kasama ng kanilang kayamanan, pagkain at gamit. Ang hugis nito ay sumisimbolo sa pag-akyat ng kaluluwa patungong langit. Iniuugnay ito sa kanilang Diyos na Sira, ang Diyos ng araw. At paniniwalang ang paraon ay anak ng Diyos. Ang piramide ang nagpatunay na may angking kagalingan na ang mga sinaunang Egyptian sa matematika, arkitektura at paggawa ng mga pagpaplano. Ito ay simbolo ng kapangyarihan at kayamanan. Mas malaki ang piramide, mas makapangyarihan at mayaman ang paraon na nakalibing dito. Ipinapakita rin ito ang organisadong pamahalaan na may kakayahang pamunuan ang libo-libong manggagawa. Ang Great Pyramid of Giza, ang pinakatanyag at pinakamalaking piramide na itinayo para kay Pharaoh Khufu o tinatawag ding Cheops. Ang kalendaryo ng sinaunang Egypt ang isa sa mga kauna-unahang kabiasnan na nakabuo ng sistematikong kalendaryo. Ang kanilang kalendaryo ay nakabatay sa pagbaha ng Ilog Nile at sa pagkilos ng mga bituin, partikular ang bituin na si Sirius. Ang kalendaryo ng Egypt ay may 365 na araw sa loob ng isang taon. Ito ay nahahati sa 12 buwan at bawat isa ay may 30 araw. Ito ay may karagdagang 5 espesyal na araw na idinadagdag sa dulo ng taon na tinatawag na ephegomenal days. Ang mga eskribanong Egyptian ay nakapaglinang din ng kanilang sariling sistema ng pagsulat na tinatawag na hieroglyphics na nangangahulugang sagradong ukit o hieratic sa wikang Greek. Ito ay binubuo ng mga simbolo at larawan. Ang hieroglyphics ay nakasulat sa mga papel na tinatawag na papyrus at ito ay nakaukit din sa mga pampublikong gusali o kaya naman ay nakapinta sa luwad o kahoy. Ang panulat na ito ay naging mahalaga sa pagtatala at kalakalan. Naging mahalaga sa rekord ng kasaysayan, batas at relihiyon. Madalas din gamitin ito sa mga templo, libingan, monumento at mahalagang dokumento. Sa sinaunang Egypt, ang katawan ng isang yumao ay sumasailalim sa isang preserbasyon bago ito tuluyang ilibing. Ito ay ang prosesong tinatawag na mummification. Ang mga Egyptian ay gumagamit ng kemikal upang patuyuin ang bangkay. Ang isang mummy o embalsamadong bangkay ay pinipintahan, binabalutan ng linen at pinapalamutian ng alahas.
Dahil batay sa paniniwala ng mga Egyptian, may buhay pagkatapos ng kamatayan. Ito rin ay nagbigay kaalaman sa anatomiya at medisina sa Egypt. Ang sistemang case o Barna. Ang sistemang case o Barna system ay isang pangkat-pangkat na kaayusan ng lipunan sa sinaunang India, kung saan hinati ang mga tao sa iba't ibang antas, batay sa kanilang gampanin, kapanganakan at kalinisan. Ito ay nagsimula partikular sa panahon ng mga Aryan. Matapos silang manirahan sa kabundukan ng Hilagang Kanlurang India, na kasalukuyan ay bahagi ng Pakistan at Hilagang India. Sila ay nagdala ng kanilang wika, relihiyon at panlipunang kaayusan. Ang mga Aryan ay isang pangkat na sinaunang Indo-European na mga taong lumipat sa hilagang bahagi ng India noong taong mga 1500 BCE. Sila ay galing sa rehiyon ng Central Asia o bahagi ng Caucasus Mountains at itinuturing na may malaking papel sa pagbuo ng kabiasnang Vedic, ang pundasyon ng kulturang Hindu at sistemang case. Ang panahong Vedic ay isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng sinaunang India na nagsimula pagkatapos ng pagdating ng mga Aryan. Ito ang panahon kung kailan naisulat at naipasa ang mga Vedas, ang pinakamatandang banal na kasulatan ng Hinduismo. Ang relihiyon sa panahong Vedic ay nakatuon sa mga ritual at sakripisyo. Ang mga Diyos ay kinakatawan ng mga puwersa ng kalikasan, tulad ni Indra, ang Diyos ng kulog o bagyo, at si Agni, na Diyos ng apoy. Mahalaga ang pamilya bilang sentro ng lipunan sa panahong Vedic, kung saan ang mga kalalakihan ang pinuno. Dito nagsimula ang sistemang Varna. Naging malaking bahagi ng ekonomiya ang pagsasaka, pagpapastol, at pakikipagkalakalan. Ang kanilang itinuturing na pangunahing yaman ay ang baka. Ang pamahalaang Vedic ay tribal. Ito ay pinamumunuan ng isang raha, Saba at Samiti na siyang konseho ng mga matatanda. Sa sistemang caste ng India, may dalawang pangunahing kaurian na binubuo sa panlipunang estruktura. Ito ay ang Varna at Jati. Ipinapaliwanag ng Manusmriti ang mga karapatan at obligasyon ng bawat isa sa Indian caste system at pinagsasama-sama ang reliyon at sekular na mga aspeto ng buhay sa isang malaking kabuuan. Ang Manusmriti o mga batas ni Manu ay isang sinaunang tekstong pangreliyon at batas ng Hinduismo na itinuturing bilang pinakaunang legal na aklat sa India. Isa ito sa mga Dharma Sastra o mga aklat na nagtatakda ng tamang asal, batas at gawi sa lipunan. Ang Varna ay nangangahulugang kulay o uri. Ito ay isang panglipunang uri batay sa hanapbuhay at papel na ginagampanan ng isang tao sa lipunang Indian. Mayroong 4 na pangunahing Varna. Ito ay ang Brahmins, Kshatriya, Vaishya at Sudras. Ang pinakamababang antas ng lipunang Indian ay ang Dalits, na pinalayas at nadiskrimina. Ang mga ranggong ito ay ibinigay batay sa mga kasanayan at talento sa lipunan ng isang tao na hindi itinilaga sa kapanganakan. Ang mga Varna ay nilikha ng lipunang Indian. Ang Jati ay nag-ugat sa salitang Sanskrit na Jata, na nangangahulugang isinilang o dinala sa pag-iral. Sila ay mga pangkat na nilikha ng mga Diyos. Ito ay ginagamit upang tukuyin ang antas ng lipunan o kasta ng isang tao na itinatakda mula sa kanyang kapanganakan o pagsilang na ipinasa sa buong pamilya. Hindi mababago ng isang tao ang kaniyang posisyon sa caste na ito. Ngunit ang mga antas sa sistema ng Jatis ay nagbago na maraming beses sa paglipas ng mga taon batay sa mga pag-unlad sa lipunan. Ang hierarchy na ito ay nag-iiba-iba sa pagitan ng mga lokal na komunidad at ang mas mababang Jatis ay maaring umakyat sa hierarchy bilang isang grupo, kung minsan ay pinagsama pa sa mas mataas na Jati.
na ipinapasa ang pangalan at reputasyon nito sa kanilang mga inapo. Tunghayan natin ang katangian ng mga taong bumubuo sa sistemang caste o Varna ng sinaunang India. Ang mga Brahmin. Ang mga Brahmin ay pinubuo ng mga pari na siyang pinakamataas at pinaka-iginagalang na pagkakakilanlan sa lipunang Indian at nagtatamasa ng lahat ng mga pribilehiyo kasama ang Kshatriya. Ang mga Brahmin ay may awtoridad sa relihiyon sa Vaishya at Sudra. Sila lamang ang nagtataglay ng kaalaman sa mga Diyos at alam nila ang mga ritual na ninanais ng kanilang Diyos. Ang Kshatriya ay binubuo ng mga pinuno at mandirigma. Sila ay may sekular na awtoridad sa Vaishya at Sudra at ginagamit nila ang awtoridad na ito sa pakikipag-ugnayan sa mga Brahmin. Sila rin ay nagsisilbing pisikal na tagapagtanggol sa mga Brahmin. Susunod ang mga Vaishya. Sila ay binubuo ng mga mangangalakal, magsasaka at artisano. Sila ang tagapagpanatili ng ekonomiyang Indian. Ang Sudra ay binubuo naman ng mga manggagawa at tagasilbi. Sila ang naglilingkod sa ibang pang Varna. Karaniwang sila ay mga mabababang lingkod. Bagamat mayroon lamang 4 na pangunahing Varna, maraming tao ang itinuturing na ika-5 na antas. Ang mga Dalit o untouchables. Sila ang pinakamababa sa lipunan dahil sila ay itinuturing na mga outcasts. Sila rin ang gumagawa ng mga maruruming gawain. Ang Sanskrit ay isang klasikal na wikang Indo-Aryan na ginamit sa sinaunang India. Isa ito sa pinakamatandang wika sa mundo na may sistematikong gramatika at literatura. Hindi lamang ito basta wika dahil ito ay isang mahalagang bahagi ng kultura at relihiyon ng sinaunang India na may malaking impluwensya sa pag-uunlad ng iba pang wika sa rehiyon. Ang pinakabanal na kasulatan ng Hinduismo at pinagmulan ng mga ideya ng sistemang Varna o caste sa sinaunang India ay ang Vedas. Ang Vedas ay isang kalipunan ng mga sinaunang banal na teksto na isinulat sa wikang Sanskrit. Binubuo ito ng 4 na pangunahing bahagi. Ang Rigveda na siyang pinakamatanda at pinakamahalaga, kasama ang Samaveda, Yajurveda at Atharvaveda. Ang mga ito ay itinuturing na banal at may malaking impluwensya sa kultura, relihiyon at filosofiya ng India hanggang sa kasalukuyang panahon. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hangad ko na mayroon kayong natutuhan mula sa paksang ating tinalakay. Hanggang sa muli, paalam!